Magandang hapon po. Arestado isang pulis matapos umanong magpaputok sa isang resto bar sa Quezon City. Ang nahuling pulis, aktibo pa rin daw sa serbisyo kahit dati nang nasibak sa trabaho. Kaugnay ng kinasangkutang hit and run. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hinarang ng mga pulis sa Camp Karingal ang kotseng sinasakyan ng kanilang kabarong si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong kanina. Nagtangka kasi siyang lumabas kahit walang clearance matapos maaresto sa isang resto bar sa Quezon City. Allegedly, yung waiter, kinabelyohan na ito ni PNP member at nagkaroon ng hindi alam na kadahilanan na pagtatalo. Lumabas tong pulis at biglang nagpaputok 2 beses. Nakuha kay Abong ang pinaputok niyang baril. Hindi ito ang unang beses na inaresto si Abong. Dati siyang hepe ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit. Pero sinibak sa pwesto matapos masangkot sa hit and run na ikinasawi ng isang tricycle driver noong August 2022. Hinatulan siyang guilty ng People's Law Enforcement Board o PLEB sa insidente, kaya na-dismiss siya sa serbisyo. Pero batay raw sa inisyal na investigasyon ngayon ng QCPD, aktibong miyembro pa rin ng PNP si Abong na nakatalaga sa Legal Service Department sa PNP National Headquarters. Sabi ng QCPD CIDU, nakikipag-ugnayan sila sa mother unit ni Abong kaugnay sa status nito. Hiningan din namin ang pahayag ng PNP pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sinubukan naming kunin ang panig ni Abong pero hindi kami pinayagan ng nagpakilala niyang partner. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Pinaimbisigahan na ni DILG Secretary Benhur Abalos sa PLEB ang pagiging active sa legal service ng inarestong si Lieutenant Colonel Mark Julio Abong at kung umapila ba ito. Inirekomenda ng isang mambabatas na gawing per kilo ang bentahan ng itlog. Ang kaaga Party List Representative at Chairman ng Grupong Egg Council of the Philippines na si Nicanor Briones, may standard na gramo para matukoy ang sukat at presyo ng mga itlog. Kaya mainam daw kung may timbangan sa mga pamilihan para masigurong tugma sa laki ang presyo ng itlog. Ang rekomendasyon ay kasunod ng pahayag ng Department of Agriculture na nagkakaroon ng dayaan sa bentahan ng itlog dahil walang paraan ang mamimili para malaman kung paano natukoy ang size at presyo nito. Tiniyak ng DFA na sa Pilipinas magpapasko ang pinalayang Pinoy na naging bihag ng Hamas na si Jimmy Pacheco. Kasabay niya ang pangako ng Israel na makakatanggap siya ng panghabang buhay na benepisyo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos mapalaya mula sa kamay ng Hamas sa Gaza City, dinalaw ni Israeli Foreign Minister Eli Cohen ang OFW na si Gelienor Jimmy Pacheco sa ospital kung saan siya sumasailalim sa check-up. Ayon kay Philippine Ambassador Pedro Lailo Jr., sinabi ni Cohen na masayang araw para sa Pilipinas at Israel ang paglaya ni Pacheco na makatatanggap daw ng panghabang buhay na benepisyo mula sa Israel. Nagpasalamat naman si Lailo sa Israel. Sabi naman ng Embahada ng Israel sa Pilipinas, sinalubong si Pacheco ng pamilya ng kanyang inaalaga ang senior citizen na pinatay ng Hamas. Sa mga larawan, makikitang nakangiti si Pacheco na malaki ang ipinayat kung ikukumpara sa mga litrato niya bago ma-hostage. May emotional trauma siya. Kung saan man sila tinago, under the ground or what, no, hindi raw nila maalala. Basta hindi alam kung saan sila. Madilim, gano'n. Inalagaan sila. Ganun, but well, maybe in time he'll open up more. Sabi ng OWA, sisikapin nilang mapabalik sa Pilipinas si Pacheco sa darating na linggo. Basta ang tiyak, ayon sa DFA, makakapagpasko siya sa Pilipinas. Ngayon, i-arrange natin siyempre na dalhin ulit sila dito sa Manila para sumalubong sa kanyang asawa na ina-arrange rin natin yung repatriation. Tulad ni Pacheco, mahigpit na yakap ang sinalubong ng amang ito sa kanyang 9 na taong gulang na anak. Nakabilang sa 13 Israeli na pinalaya ng grupong Hamas sa ikalawang araw ng 4-day ceasefire ng dalawang panig. Dagdag pa riyan ang 4 na Thai nationals na kasama nilang pinalaya saktong 50 araw nang dinakip sila ng Hamas noong Oktubre. Tiniyak naman ng DFA na patuloy ang pakikipag-ugnayan sa Israel at iba pang kaibigang bansa para sa isa pang nawawalang Pilipinong tinukoy ng Malacanang bilang si Nora Lynn Babadilla.
Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Merry Christmas sa inyong lahat! Merry Christmas! Maaga ang Pasko sa palasyo. Kanina, naging malaking playground ang Kalayaan Grounds ng Malacanang para sa halos 2,000 kabataan. Karamihan sa kanila mga ulila na, pero may iba rin nakasama ang kanilang mga magulang. Sobrang saya po dito. Bilang parent, talagang happy ako para sa anak ko. Nakipaglaro sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Namigay rin sila ng mga pagkain at mga regalo. We all know that Christmas is really about the children. Ito na ang ikalawang taon ng nationwide gift-giving day ng Administrasyong Marcos. Kasali dito ang 17,000 bata sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kagabi, pinailawan ang higanting Christmas tree sa harap ng palasyo. Nagtanghal naman sina sparkle artist Rita Daniela at King of Philippine Christmas Carols Jose Marichan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Paskong Pasko na ang feels sa Laguna at para mas maramdaman ang diwa ng Kapaskuhan, inaabangan na ang pagpapailaw sa Giant Parol sa isang amusement park sa Santa Rosa. At yan ang tinutukan, live ni Katrina Son. Katrina? Pia, inaantabayanan nga ngayon dito ang pagpapailaw sa isang Christmas Giant Parol sa isang amusement park dito sa Laguna. Kasabay nito ang pagpapailaw rin sa kanilang Christmas tree. Hudyat daw ito ng pagsisimula ng Pasko. Ito ang Giant Parol na papailawan dito sa isang amusement park sa Santa Rosa, Laguna ngayong gabi. May taas na 22 feet ang parol na gawa ng kilalang lantern maker ng Pampanga na si Eric Bondok Kiwa. We wanted to really build this parol to really make sure that we can extend that magic of Enchanted Kingdom and create a very traditional Filipino experience of the holiday season. Sumasabay naman ang mga ilaw ng parol sa tunog ng Christmas carols. Kaya naman tiyak na mamamangha ka sa laki at ganda nito. Matapos ang Giant Parol lighting, magkakaroon ng parada kung saan sasayaw ang mga theme park characters. Kaabang-abang din ang fireworks display sa pagtatapos ng programa. Pia, anumang minuto sa ngayon ay papailawan na nga yung Giant Parol na nasa likuran ko. Kaya naman talagang lahat ng nandito ay excited na at nakaabang. Pia? Maraming salamat, Katrina Son. Di nagpatinag sa ulan ng supporters ni Miss Universe Top 10 finalist Michelle Marquez D na mainit na sinalubong sa kanyang pagbabalik Pilipinas. Yan ang tinutukan ni Bon Aquino. Mainit na sinalubong ng kanyang fans ang Miss Universe 2023 Top 10 finalist na si Michelle Marquez D sa NAIA Terminal 1 kagabi kasama ang kanyang ina na si Miss International 1979 Melanie Marquez. Michelle Marquez D. Grabe, sobrang nakakataba ng puso. Wala pa tayong pwedeng ipakita sa buong mundo. 4 na special awards ang kanyang nakuha kabilang ang Best National Costume. That's a testament to how prepared the Philippines was, to how much dedication, creativity, and passion. Usap-usapan naman ang pagiging malapit ni Michelle kay Miss Universe 2023 first runner-up Antonia Porcilde. Both of us have created such good friendships. Of course, may mga things na nakalatag din. Abangan niyo po. Kahit kababalik pa lang ng bansa, sasabak daw agad sa trabaho si Michelle. Inaasahang magkakaroon din ng motorcade si Michelle bilang pasasalamat. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, 29 na araw na lang, Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami, 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News.
I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.